Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Pizza 19 sa buwan sa Marso tuig 2026. Kami yung mga lagad sa kanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Banimihang tod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ato ding ipadangat attorney ato ang lakat sa kahintang sa panahon. Yes, partner. Di asatong linya si Sir Jomer Eclarino gikan sa Pag-asa Mactan. May buntag, Sir Jomer. Yes sir, may buntag sa tanan og sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan. Hinay nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Central Visayas sa makadagatan, malinawan nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 24 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 5:55 sa hapon. Ang dagat mo taob alas 11:43 sa buntag, muhunas alas 5:29 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8:04 sa buntag, ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino o good morning ninyong tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, fare hike stopped, relief aid offered. Sa Super Balita, umento sa plite, dili mahinayon. Sa The Freeman, to ease burden on commuters, BBM suspends PUV fare hike. Sa Banat News, umento sa plite, gisuspenso, mando ni Marcos. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos defers fare hikes, not right amid crisis. Sa Philippine Star, Marcos suspends fare hike. Sa Manila Bulletin, Marcos suspends fare hike. Ug sa Tempo, Marcos halts fare hike. Murag harus tanan. Way laing ng harus sa headlines. Marcos and his halting of the fare hike. Mga katatong front pages sa mong pagbalik atong mga balita og much later atong paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, gidusong emergency powers alang ni Presidente Bongbong Marcos bahin sa mamahimong dangatan sa excise tax sa lana, aprobado na sa Senado. Giuyunan kini sa 17 ka mga sakop sa Senado atul sa ilang sesyon. Ang kasayuran heto ni Gia Navarro. Sa boto nga 17-0-0, aprobado na ang Senate Bill 1982 nga nagtugot kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron makabaton og emergency congressional authorization bahin sa mamaymong dangatan sa excise tax sa produktong petrolyo. Ubos sa maong lagda, ang presidente na may mag-igo kung isuspenso ba niya o minusan ang buhisan sa lana aron mo arang-arang na ang sulirang gibati na karon sa transport sector tungod sa nagkamahal na nga produktong petrolyo. Gitaasa na ang presidente nga motunol siyang report ngadto sa Kongreso alang sa factual basis ug dugang polisiya bahin sa maong matang sa pagbuhis. Duang usab siyang pagsugyot kung angen pa bang ipabilin, i-modify o libkason sa hingpit ang oil excise tax. Taliwa kini sa nagkagrabing krisis sa kalibutan tungod sa padayong kagubot sa managlayong puwersa sa Middle East diin nabutang na karon sa alanganin ang supply sa petrolyo lukop kalibutan. Daling naaprubahan ang maong balaod nun alang sa emergency power sa presidente human kini gicertify as urgent ni Marcos Jr. Una nini, daling nakalabang sa Kongreso ang ilang bersyon alang sa gidusong emergency powers ngadto kang Marcos Jr. bahin sa maong matang sa buhisan. Yuyunan kini sa 148 ka mga kongresista ato sa regular session niadtong Lunes sa hapon. Tungod dini, kinahanglang maapa sa Kongreso ug Senado ang consolidation sa dili pa sila mag-Lenten break. Hangtod nga mauyunan ang duha ka bersyon sa mga balaod nun, una kini mapirmahan ni Marcos Jr. Gian Navarro, CCTN News. Samtang National Bureau of Investigation 7 nisubay usab sa mga gasolinahan nga nagpasagad lang pagsaka sa presyo sa ilahang mga baligya. Tungod niini gihangop ni Gobernador Pamela Baricuatro ang maong lakang. Mubalik si Gia Navarro.
Nihimo usab og kaugalingong intelligence monitoring ang National Bureau of Investigation 7 ngadto sa mga gasolinahan sa Sugbo ug Bohol. Gisubay nila kung aduna bay mga nagpasagad lang sa pagsaka sa presyo sa ilang baligyang petroleum products aron mapahimuslan ang nagpadayong gubot sa Middle East nga niresulta sa global crisis. Sumapa sa tigpamaba nilang si Maria Contessa Lastimoso nga padayon ng pagpanawat sa ilang mga intelligence reports gikan sa mga tinubdan. Kini aron masusi kung kinsang operator ang nagmalapason sa balaod og nagpahimusi sitwasyon alang sa hoarding kon pagtago-tago sa mga supply. We are gathering intelligence in case natay mga hoarders, no? Unya, I'm sure wala man siguro maka-create og fake nga fuel. So far, wala pa na naabot sa ginana nga point, but we do have a lot of monitoring. Makigalayon usab ang NBI 7 sa Department of Energy gikan sa himuong operasyon hangtod na sa pagpasaka og reklamo batok sa mga badlongong operators. Pinaginini dili na masubli among binuhatan sa ubang gas stations. We're just on our own, monitoring lang. The time comes, then we'll coordinate with the DOA and to move forward or whatever this needs to be find the case, and that we'll do. Tungod nini, wala nagduha-duha si Gobernador Pamela Bari 4 sa mao nga lakang. Makatabang kini, matud pa, dungan sa subsub nga monitoring sa Provincial Price Monitoring Council batok sa posible mga oil cartel nga nagtago-tago karon sa kalungsuran. Pursigido gyapon sila sa pagpanggukod batok sa mga mapaymuslanong negosyante gumikan lang sa global crisis. Deterrent manggunigon sa kaning mga tao nga mo take advantage sa situation karon, no. According to the national government, now there is sufficient supply of rice and fuel. So nothing to be worried about, not to panic about it. Sa kasamtangan, anapa sa 40 ka mga LGUs ang adunay Price Monitoring Council nga nisubay karon sa mga gasolinahan ingon man tindahan. Kini aron pagigbatukan ang mas grabing epekto sa nagkahasol na nga krisis karon. Yeah, that was the report of Mayor Suwan, the head of LMP yesterday. Nga naa na 40 ka municipalities karon na very active na ilang price monitoring council. And the agreement was every Thursday maghatag ta og regular prices nila sa mga commodities para naa sila gauge. Ian Navarro, CCTN News. Samtang fuel ug rice subsidy program alang sa public transport sector gilauman nga i-roll out sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gilaraw sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pag-roll out og fuel ug rice subsidies alang sa mga public transport drivers. Lakip na ang mahabal-habal sector subay sa padayong pagsaka sa presyo sa lana nga gilantaw nga dakong nakaapekto sa panginabuhian sa publiko. Si Cebu Governor Pamela Bari 4 nagkanayon nga nakig-alayon na kini sa Department of Energy, Department of Interior and Local Government ug National Food Authority aron ma-finalize ang guidelines sa assistance ni ini. Ako tabang kay dili na magdublig pliti kay na may libre pliti. So ilang plitihan na lang. Na kasi El Corso, Bati at the park dili na ka mo pliti kay wa pa mo route na from south to go to El Corso, wa may existing route ana. Gipasabot ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga gigahinan sa Department of Transportation ko DOTR ang probinsya sa Sugbo ug Pondo nga moabot sa 20 milyones ka pesos. Kini alang sa paglusad sa libreng sakay program nga nagtinguhang moabag sa mga pasahero gikan sa amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo paingon na sa dakbayan sa Sugbo. On the other hand, it will augment, no? Because naamagod ni siya timetable na kinahanglan mo depart siya at a certain time with or without mga pasahero. Kung kini mahitabo, adunay schedule nga sundon ang mga bus aron nga dili usab kini makaapektar sa regular transport sector. Gawas diini tinguha usab sa probinsya nga mahatagan usab og ayuda ang mga sektor nga wala makover sa mga organisadong grupo nga nakadawat usab sa subsidiya. Ning semana gipebaw na sa DOTR ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga gawa sa usbaw sa presyo sa lana, ipatuman usab ang usbaw sa plitihan sa public utility jeepneys ingon man sa mga buses tungod sa padayong epekto sa krisis sa Middle East. RV Veloso, CCTN News. Sa laing balita, duha ka impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte adunay igong basihan matod sa House Justice Committee. Tungod ni ana, sugda na ang hearing sa komitiba
sa maong mga reklamo sugod Marso 25. Ang kasayuran nihatod ni Randy Gurion. Nasuta sa House Justice Committee ning adlaw nga sufficient in grounds o adunay igong basihanan ang duha ka mga impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Nagkanayon ang House panel nga napakya si Duterte nga tubagon ang mga pasangil batok kaniya pinaagi sa answer ad cotilum nga iyang giduso. Nakalatid sa duha ka mga reklamo sa impeachment batok sa Vice Presidente ang giingong pagbudhi kaniya sa pagsalig gikan sa publiko kalapasan sa konstitusyon ug ubad pa. Gumikan kini sa questionableng paggamit sa kapin 612 million pesos nga confidential funds ug hulga nga patyon si Presidente Bongbong Marcos Jr. ug iyang pamilya. Mato ni Deputy Minority Leader Laila de Lima nga mao'y endorser sa impeachment complaints nga wala gitubag ni Duterte ang mga pasangin nga gisaka sa maong reklamo. Walay bisan kinsang panel member ang misupak sa motion nga ideklarar nga adunay basihan ang duha ka impeachment complaints. Tungod sa maong findings, magpadayon ang House Justice Panel sa hearing sa impeachment aron hanayon ang mga ebidensya ug witnesses tali sa mga reklamante ug sa Vice Presidente. Himo ng hearing proper sugod karong Marso 25 adlaw nga Miyerkules ug magpadayon hangtod sa Abril. Suma pa sa chairperson sa House Justice Panel nga si Kongresista Jervil Luestro nga kinahanglang tubagon sa Vice Presidente ang maong mga pasangil aron makadepensa. Randy Gurion, CCTN News. Sa atong katapusang balita, drug pusher sa Dakbayan sa Tagbilaran sa lalawigan sa Bohol nga gireport sa isumbong mo sa PIDEA ang nadakpan sa buy-bust operation ni atong Lunes sa gabi. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Drug personality nga gireport sa isumbong mo sa PIDEA ang nadakpan sa ginusan nga buy-bust operation sa hiniusang puwersa sa PIDEA Bohol Provincial Office ug Tagbilaran City Police Station alas 8:53 sa gabi nitong Lunes dito sa Purok City, Barangay Bohol, siyudad sa Tagbilaran. Ang nasikop gila ni PIDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Rex, 40 anyos, nga residente Rosam sa Mogarapit. Nasakbit sa mga operatiba ang usa ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 5 gramos nga dunay estimated average market value nga 34,000 pesos, buy-bust money ug usa ka cellular phone. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PIDEA 7, nga man nila manawat ang impormasyon gikan sa isumbong mo sa PIDEA, gipaubos dahil ni sa duha ka semana nga case build-up. Sa nakuhang impormasyon, makamarigya ang suspitsado og 50 gramos nga sa bumatag semana. Ang nakuhang ebidensya, ginisod na kini sa PNP Bohol Forensic Laboratory alang sa imoon nga chemical analysis. Gandam na ang kaso sa kalapasan Section 5 ug 11, Article 2 Republic Act 9165. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Huwag inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Yan, napantay igong oras, attorney. Oh. Yes, attorney. panyero. Di oy ato sa niisgutan, oy diin man dahil imong tahas, mag nasayo-sayo man imong tahas. Basta for sure, wala ko gipadang to sa Middle East. Abi na ko. Dili to kaya sa kong Naglisod power. ka dito. Labang sa Strait of Hormuz. Dili to kaya sa kong powers ditong dapita. Okay. So, saman kining pero kara, you're here to stay na. Hello, wow, you're here to Hala, nangita ka to ang mga kwarto eh. Nangita gyud. Nangita gyud sa imuha kung asa. Ana jud ng life usahay kinahanglan gyud ta manginabuhi kay kinabi atay ko anpod kanang mga damgo ug mga damgo. Mayroong damgo. Sige ka dito ko afford mo lang gihapon ka sa ticket sa eroplano. Di man to ako kuan man to. Work man to og ako lang to ay puyo lang sa ta. Di lang sa. But surprisingly attorney no in relation ako nabantayan ba murag for the last kanang week plus that I've been away, I've been to many different places. So I was in Manila, I was in Bohol, I was in Negros Occidental. So far sa Manila, noticeable ka attorney na lesser ang tao sa mga kuan. Lesser passengers sa airport, lesser sad cars on the road. Kaya naibong good ko one time na ano ko na, sir, ano, kay usually kung Ortigas to Naiya, ako gid nang gahinan og 1 hour and a half because super traffic. Na-shock na lang ko. 30 minutes na abot naman ko eh. So, ako, sir, bakit parang, anong meron? Hindi naman holiday, no? Kasi bakit parang walang tao, wala masyadong tao tsaka kotse sa daan. Niya, nag-yun siya na, minsan, ngayon ma'am, maraming hindi na bumabiyahe kasi sobrang mahal.
No, yun. So nakaingon gyud ko nga wow. Bisag kung ikaw sad commuter nya dayon makakuan ka nang inana sad kamahal, so murag mag-second magpuyo na lang ka. Maybe that's one of the good things, if you can say, nga nahitabo tungod sa daning kuan, tungod ani pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, partner, no? Do you think, attorney, if this escalates further, it will lead to like the katong pandemic nga kuan times nga naka-relax yun si Mother Nature? Nya ka na bang murag sana segregate ang mga times of going out, kinsa makagawas, ana. No, I don't think inana, partner, kay karon murag medyo ni kalma naman ang situation in the Middle East. Naagi hapoy mga pagbuto-buto kuno, naagi hapoy mga drones nga gipang naman goy na hurt dito kay wa man siya back-up siya mga alay gibiyahan sa just iyang defense kuan. Mao lagi partner, anang France nga bahala mo diha di mi mo escort ninyo sa Strait of Hormuz. Plus kanang people are getting the message nga basta alay di ay niya mag-apil-apil di may kaagi. Bahala na lang mo. Moingon sa dang uban kay gipaagi ba ang You India. started it on your own ya karon magdamay na mo sa Bisaya pa to usapan na dira dunad. Usapan na diha. Di karon yayay nya dayon murag mo nasagmuyo mo sa tong presidente sa Amerika kay ngano kuno di sila suportaan sa France. I mean, why would you expect your allies to help you? In the first place, wa man ka nangonsulta nila. Wa man ka nangonsulta sa imong mga sakop din na, di ba? Pero ingon man siya nga US needs no help. Okay then. Ngano na nawag man ka. Naibong bitaw ko ano ko what does he really want? But anyway, we hope lang gid no nga mo kalma because we are starting to feel the pinch also. We are, and in fact, I don't know if this is a publicity kuan ba ni siya, gig, kining kuan ba, gahapon manggod ordered niya, supposedly karon mag-start na tong implement ang fare hike niya. Dunay mga driver, mga grupo sa mga driver nga buot sila mo pahigayon og nationwide nga transport strike, but lo and behold gagahapon partner sa hapon kalit lang nga gibakwi ni Presidente Bongbong Marcos ang maong order, so murag wala ni siya na appeal sa GC sa LTFRB. But wa ni agi niya or unsa ba? Basin wa ni agi maybe niya. LTFRB was being proactive and exercising their initiative, but ikaw, do you agree nga dili ipa push ang fare hike? I do agree, partner, kay as a consumer, no? If we give fuel subsidy to the drivers, or why not help the commuters as well? So dapat sad nga ato ang tagag relief, and I think naaman siguro tay enough nga allowance pa para ang gobyerno murag mo subsidize lang or mo makasalbar lang sa to for a few months nya. After that we'll see, kay basig di ayong dili sad mo lungtad. Pwede man sad good siguro good ang Malacañang di man pug kakaingon no nga kanang pwede man sa good siguro ang Malacañang would have asked them, or LTFRB also will consult with the president before doing that. Kaya mura man good nimo gibaw ang mga drivers pod. Yeah, and mao gani tong mag-strike sila because although ang LTFRB ni hatag og increase usbaw, makakataw-anan man kay partner kay piso og dos ang uminto. So gamay ra kayo except sa airport taxi nga tag I think 40 or 60 man to ang increase, but for the PUVs normally nasa piso hangtod sa 2 pesos ang aumento. So kana gikasagmuyo na siya sa mga taga-piston, mga grupo sa driver ug mga related nga mga groups kay unsa may mabuhat na mo anang piso nga usbaw. So kani karon nga gikuan na hinoon, gitangtang na gyud hinoon, ambot magting-it na sad ani ang mga driver kay baw man tanga hangtod karon partner mahal ang diesel, ambot nag pila man imuha the last time diesel na imuha partner? Yes, diesel. I don't know kay I was away ba ya. Wa pa ka kapatubil. So naa naman sa 3 digits, 101, 102. But before I left nagpa full tank na lang gid ko kay I had a feeling na di ni mo ubos sige pa nagsaka. So mao na sa partner nga for all its worth, I think this is a welcome development kining pagsuspenso ni Presidente Bongbong Marcos sa PUV fare hike. Except if you're
if Driver. you're a driver. Pero ang mga driver, naaman sa to sila mapaabot nga fuel subsidy kay naamay 2.5 billion pesos Nga i-release. nga i-release alang kanila o gisugdan naman na dito sa Metro Manila pag pang-apon-apon. Yes, even the tricycle drivers course through the local government units, and then ang giuna ang kana, and then ang PUJ and bus, no? So di lang kita mo reklamo kay kita mang tanan apektado ani. Di ka makaingon nga ikaw pobre ka, ikaw ray affected. Even Apektado the tanan. can afford. Oh, Today nagsugod na og rally ang piston. okay. Oh, karon Kita na ko ganina dapit sa Talamban. So, rag naa sila strategic areas nga ilahang kuanan, no, ilahang suruyan o ilahang kanang kitawag ana tapukan. Dikit. Oh. So kana partner, hinaot lang sa unta nga katong giingon nga dili mo further escalate, and that's a good development nga walay mga lain sad nga walay laing nasod bitaw nga nisakay sad sa kabuang ana na presidente sa US partner. O kabuang magina partner kay nga naman hilabot ka. This is the price that we have to pay because other people chose war to play God. Oh, to play God and to play international police, and tanawa apektado tanan tibuok kalibutan, and but good nga ang Iran partner niingon man to nga ang US ra dihay dili maka-agi sa Strait of Hormuz. Ang mga kuan katong non-US countries pwede ra pero magpasamang-samang sa kadto kuan agi di sad siguro. Oh, cute. So sa atong pagbalik partner, magisgot-hisgot ta og laing mga issue. Do na man koy gilusan kitong wa ka diri. Katong wa ka diri nay nag-launch partner og kining gitawag nga Alliance for Sara 2028. Nga usa sa ilahang mga giingon partner nga gi-warningan nila ang mga kongresista sa Cebu nga kung nang manguan ng hulga, kiss of their political death kuno, Wow. kiss of death kuno kung ilahan ang pirmahan ng impeachment complaint ni against kang Vice President. Kana og lain pang issue sa among pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu! offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, atong ipadayon atong mga pagisgot-isgot partner sa ako nang giingon. Dunay grupo nga mitawag sa ilang kaugalingon og Cebu Alliance for Duterte 2028. Kining grupuha partner nagpa-presko ni sila ni adtong miaging adlaw, diin mihatag sila kusganon nga manifesto, strong manifesto warning. Ha? Strong yun. No, strong manifesto warning ngadto na sa mga kongresista gikan sa Cebu nga kung ugaling mo suporta sila aning impeachment ni Vice President Sara Duterte, they will face political death. So kana kuno so political death. So meaning end na sa ilahang political career if ever manggani nga mo suporta sila sa impeachment complaint. So sa ilahang pamahayag partner kining Cebu Alliance for Duterte 2028 mihulagway nga kining impeachment effort kuno against sa Vice Presidente mura ra gyud ni siya og political assassination pero gi-package lang kuno as murag constitutional process. Nanay lang ingon partner. Unya. Mao Wala man ni sila kabuok. Nagaubay-ubay ang interview sa media dito si kaning June Abines, Secretary General of the Alliance. Alliance. Siya katong gidakop, di ba? Mao ba di siya partner? Mao ni siya katong gifailan. Gifailan. Ito ganing nagkuan katong bago lang ni siya. Imatod ni Sir June Abines nga any Cebuano lawmaker who signs this impeachment sham signs their own political death warrant. Wow. No. Takabaw sa sir oy niya magtuo mo di mamirma ang mga tao is because of your threat, but usa takabaw kay kuan ba na nabi ari mga kasagaran sa mga politika ron, wait and see pa ba ya? Wait and see. Okay, murag mga Duterte supporters sila Dr. Winley de la Fuente. That's siya a businessman. presiding chairman sa Baong Alyansa. Tagiya ani nga coffee shop. Okay. Wenzen. Okay, ang kining alyansa partner mi anunsyo sad ni sa ilahang coordinated campaign in barangays across Cebu against officials who would support the impeachment of Duterte. So, ilaha yung pangmarkahan ikaw, Mark. Suporta ka ha. Murangin ana. But ang uban sad diri tan-aw ko sa comment section kung ano magbuot man mo. Naiuban ning ingon? Oo, naiingon diha nga, no one is above the law. The accused is a lawyer, she must know the consequence. Naiingon diri nga nganong butan man ninyo ang mga Cebuano nga mga Cebuano kahibaw man na sila nga mopili kay naa man sila kaugalingon nga kuan una-una. Mauno unya kanang ngano mahadlok man sad ka oy nga that's an opportunity to be heard.
for the case to be discussed. Unsa may kahadlukan? Gitagaan ito sa opportunity to be heard. Ni-submit naman sila sa ilang answer dito sa mga impeachment complaints na dawat na sa Justice Committee. Pero ang ingon ni Representative Jervil Luistro, siya man head sa Justice Committee, chairman sa Justice Committee diha sa House of Representatives, ang ilang tubag unresponsive sa mga allegation sa nga naa didto sa nga naa sa original nga complaints. Mao gani partner nga kagahapon ang Justice Committee may decide or mato nila kita nila nga dunay kapasikaran, dunay basis, dunay sufficient ground nga nakit-an ang Justice Panel diha sa House of Representatives aron ipadayon ang duha ka impeachment complaints against kang Vice Presidente Sara Duterte. Ug mao ganito nga Marso 25, mark your calendars, magsugod na ang ilang hearing. Kahuman ana. Kuan attorney, para na mo nga mga yanong mga lungsurano, no? Unsa man gyud ang impact sa kung maduso gyud ang impeachment case? Unsay impact? Well, kung ang impact ani kang Vice Presidente Sara Duterte partner, because impeachment is a mode of removing an impeachable official. So from the office. From the office. Pero gawas anang pagpalagpot sa atoa sad nga bahin isip mga magbubuhis. Unsa man sad ang impact ana niya whether or not kanang makalusot or dili ang impeachment case? Well, kung makalusot na amon toy mga grounds nga gipang cite didto sa complaints, usa na ni ana ang katong questionable kuno nga paggasto sa confidential funds ug uban pang mga pundo sa gobyerno while she was still DepEd Secretary and she is still in the office of Vice President. So muna gipang question dito. So isip magbubuhis partner, do na tay stake because of course kining mga kwartaha nga gigamit dili lang kang Vice President Sara Duterte, tanan nga mga opisyales sa gobyerno ang gigamit ana is atuan ang buwis tanan as mga taxpayers. So for us, this is relevant because murag mahatagag justice ang atong buwis nga dili di ay dapat gamiton sa binuang-buang or inana nga mga paagi ang kwarta sa katawhan. And if dili man gani mo lusot ang impeachment complaint, then well and good. Because impeachment is after all political. Kung unsay effect, kung unsay resulta na partner, dapat sad atong dawaton kay that's how the Constitution works. Okay? So wala siya partner. But is there a way of finding out the truth without kanang doing the impeachment process? There is, partner. You can always file kay dili man ni immune ang Vice President to suits. In fact, naa na may mga kaso nga gi-file gyud sa iya, criminal cases. I think there was malversation, there was graft, naa na siya sa korte, partner. So, but of course, kana magod dili magud na madali-dali kani mga inani nga mga kaso. So, it will take time. Dunay mga proseso nga ipang-follow. But yes, to answer your question, dili lang through impeachment mga mangita tag justisya, but you can also file it in court and other mga tribunals. So would you actually say that impeachment is more of a political move? Impeachment is by nature political, yun na ang impeachment. Political in the sense nga ang mo decide ana are those nga atong gi-elect, mga politiko. So kung ato lang tinamban nun ba, dili siya katong legal or dili siya judicial nga proceeding nga ato sa korte or sa Sandigan Bayan. Dili siya criminal nga procedure kung moingon man gikag filing of cases. Oh, yeah. So regardless of unsa pa nagipapresentar diha, in the end it's the senators who will get to decide whether you are guilty or not guilty, and wala may gibutang diha nga kining dapat jud ka mo stick, depende kung unsa nimo pag-appreciate. So kung but kasagaran sa reasons for impeachment are ka namang betrayal of public trust, misconduct. Betrayal of public misconduct. Walay misconduct, treason. Partner. Treason. Treason. Gross misconduct. Gross misconduct. Wala gross misconduct. We have graft and corruption. You have
betrayal of public trust, katong culpable violation of the Constitution, kana mga gi-reserve ra gyud siya to mga kuan bitaw, mga grounds partner nga murag dili ordinary. Because murag dili man sad bungkap yun. ordinary ang gidsang atan. Oo. Kato raman sa mga impeachable officials, di man tanan. Naari yung mga officials nga taktakable under the ombudsman o Yes. kanang kuan, but dili impeachable. Yeah, so kana magpaabot ta, and then for now di santa maka kining Cebu Alliance for Duterte 2028 makaingon tanong nga sayo sa ani nila nga Sayo man sad ni deklara. sayo sa dideklarar. Pero para nako, padayon lang mo diya sa inyo. oh, padayon. Mao gyud. Exactly, partner. Wa man ay kuan. May magbuot sad, mao man na inyong preference, mao man na inyong gituuhan nga insakto. Oh. So to each his own na lang. And then daghan pa man sa kaayong mahitabo, partner, going into 2028. So tan-awon sa nato ni unya kung unsay mahitabo ani. Arita sa laing isgutanan, partner, kini sang naay balita nga ang EDCO man god kay over I think last year and then earlier this year pagawas to sila og report, EDCOM to report diin ilang nakita nga murag declining ang proficiency level sa atong mga kabatan-unan nga naa diha sa atong mga eskwelahan. The EDCOM, by EDCOM, you mean the Congressional Education Committee? Yes, Okay. Educational Congressional Committee. It's an independent body that is tasked to study the kining mga trends diha sa education for the purpose of crafting laws and programs nga maka-benepisyo sad sa education sector and its mga stakeholders within that sector. So, recently, pagawas nila ang katong mga top 10 o bottom 10 sa mga probinsya, dili gini siya probinsya, mga division offices. Division offices entire Philippines nga maoy pinakadaghan og mga struggling readers. Sa shock ba ako na attorney kay mas dako pag-score ang Talisay kaysa Cebu City? Pasabot ana, partner, kay mas daghan og struggling readers in Talisay City kaysa Cebu City. Okay. Kay But na-shock gyapon ko, attorney. Shocking gyapon siya. Shocking gyapon siya, 52.99. At first, kanang nakain ko nga naman na, uy, kay kanang, dili ba ni, sorry ha, but people would, common thought mo gud sa mga tao nga, syudad man ka, uy, nga nung, di ba niya, dili masad kaingon nga, layo kay ka, isolated kay ka, bisag city ka from opportunities, gani? Yeah. So, kana 52.99, partner, pasabot ana ang ila ko ng mga estudyante, dili kayo makahibaw mo basa o ni mo sabot o simple lang ang mga sentences. 52.99%. So, sa ato pa, over katunga. Kaya kung 100 ka buok, 52 or 53 ka buok, ang mga bataa sa Talisay, dili kahibaw mubasa or di kahibaw musabot sa ilang binasa. But na-shock yun ko, ani attorney, because it means more than half. Diba? Yes, more than half. And then, on the contrary, partner, Akong other question, nga naman makapasar lagi, attorney, uy? ramon good to giingon nga, Ito yung explain giingon naman ni sa before. But kaning still, culture of mass promotion. Maluwi taon ta sa atong mga bata, uy. Yeah. Maunang mutuo na lang tag fake news, kaya di naman kabaw mo basa. Mao gani na, partner, akong giingon sa una nga dili baka ni modus no nga gusto sila nga inanion ta nga dili ta i-educate, dili imong literate ang mga Pilipino kay para dali lang maatik. Pero ni-explain man ani si Mayor Sam Ora man Sambulias. gyapon, attorney, daghan man gyapon bright kayo, madaram gyapon sa atin. Madagya pa atik. Dahil may ingon na ba na sila, kamo na lang kay bright, ay mauna inyong napildihan. Ay, mao, inaana. Kay di sa takaingon, pero kung ako sad mapildi ko, may na lang sag mapildi oy kaysa makadaog ka for the wrong reasons. O mo na giingon, partner nga I told you not to go to. You go to. Look noon. Pero gi-explain ni Mayor Sam kining Talisay ba kay kining 52.99 matod ni Mayor Sam Gulyas at the start kuno ni siya sa school year. Pero within the school year, doon na mga gipangbuhat nga intervention ang division office sa Talisay o ang local government units, doon na mga pambuhat, maybe ilang ipabasa, i-improve nila ang quality sa ang reading comprehension sa mga bata. So by this time kuno gikan sa 52.99%,
nahimo na lang 22.12%. So, manay pong ni Mayor Sam Sambulia. Good job sa Bugo City, 32.50 mao ay pinaka naay daghan nga kahibaw mo basa nga division in Cebu, ang Bugo City Division. Come on from 52.50. But I wonder though how what interventions were made, and I hope it could really reflect on the quality of the kids and their abilities. Well, ang giingon ni Mayor Samsam naa sila'y programa, tutoring program nga Tara Basa tutoring program. Yan, nag-distribute sila mga books nga focus on reading sessions for grades 1 o grade 2. So, before, ang importante, mag-good foundation, guna, partner, gabantay ka kung mag-listen sa grade 1, mga basics ang bata, kaya mo nang papasaron. Ikabot na grade 4, 5, 6, even high school, mo reflect yun ang ilahang pagkadili kay ba mo basa o mo sabot sa ilang binasa. So, mana siya sa may problema sa mga bata karon di kay ba mo basa, partner. So, hinaot sad nga kini mo ang naaman dito kuan, partner. Actually, most of the areas nga pinakadaghan og struggling readers naagid sa Mindanao, mga Tawi-Tawi, mga Maguindanao. Nagadto sa report sa EDCOM niya. In naapwel sad sa Region 7 ang pinakamubuog kining number of struggling readers kay ang Division of Bohol. So, congrats diya sa Bohol, murag maayo mong intervention diya sa Bohol sa inyong mga bata. So, mana siya, partner. But even Cebu City, 46.85, that's quite high. Matod pa nimo ngay mga urbanized city, mga syudad ra ba ni, partner? Talisay, Cebu, Lapu-Lapu, Toledo, and then you have Mandaue. So, medyo magbalaka ta kay supposedly the expectation kung naa ka sa Cebu City, naa ka sa city is naa kay access to resources. Muna. Duol ka sa kining mga tabang gikan sa gobyerno, well-funded, na inanang expectation, and yet we're seeing these numbers. So, hopefully sad niya katong giingon nga culture of mass promotion kay lagi wala man yun ingon ang DepEd nga no, we're not encouraging mass promotion, pero there is no mass promotion on paper. There is no order nga oy i-mass promote ninyo. But the way DepEd ang mga directives sa DepEd, it's as if nga it is encouraging it, because kung before makahagbong ang maestra, partner, daghan mo kag report nga himuon unsa nga intervention imong gibuhat. Imo ba ni nasaka dito sa bungtod, imo ba ni naadto sa isla, kapila ni nimo nga bisita dito. Okay, kung dili ka maka-comply ana, partner. Matrix ba? Kung di ka maka-comply ana, patawag ka sa division office. Pa-explain nun ka ano imo ni siyang gihagbong. So, ang ending, kung ikay maestra, niya kini, of course, Monday to Friday naka sa eskwelahan, or worse, naka sa seminar nag-attend, nakay trabaho, mao na lang yun na imong gamiton, imong weekends, para lang yun mo adto anang lagyo kayo nga dapit. Well, I'm not saying nga, of course, natay mga maestra gihapon nga very passionate, ug ila jud ni gipagbuhat nga moadto gyud sila, ug ila jud pabisitahon ang mga estudyante nga kuan, partner, na kinahanglan og tabangono ni estudyante, pero kung itaw ra man sa mga maestra good. So mauna nga although wala ni encourage og mass promotion, pero the system within DepEd somehow encourages it. Ang ending mapasar na lang hinuon, partner, ang mga bata nga dili deserving. So kung ako balik na itong kinaraan, partner, di ba sa una kapila magbalik-balik o grade 1. Lahi po no, makaingon gud ko. So, sometimes mong good, I don't know what kind of kuan are we breeding if we do this ba? And was this plan or strategy given thorough consideration? Kay Mona. Kay if this is like meant to improve, how come we're not seeing the improvements in that sense? Exactly. And then it's as if we keep on tinkering the system. K-12, i-introduce ato sometime in 2013, 2015, 2016. And here we are now, considering nasadta nga ato nang tangtangon ang K-12. Unsa man yun?
unsa magigusto nato without to kanang hilig man gud kaita nga inani man gud ang gibuhat sa Singapore, inani man gud ang gibuhat sa but it's dito sa US. Sayon kay tamo yun ana, but Singapore is, there are so many things bisag unsaon pa natog ingon Singapore like city of Cebu. We can only be like, I don't know, ambot lang if you've been to Singapore, you will truly see the difference not only in government but even in its people and the people who go there. Okay, bitaw no kay unsa man na ang system kung ang mga tao sa dili mo follow ang system. So I think it has something to do sakto na nga I would agree with that partner nga much of it kay has something to do with the attitude sa mga tao. With everyone involved kay diba mingon sila it takes a village to raise a child. I forgot who said that, but I like that because it means that it's not just the responsibility of government or teachers or parents individually, but it has to be a concerted effort but to have the desired outcome. Yes. So mao na siya hinaot sa unta nga murag mahatagan na og kining mahatagan og unsa no may buhok. Nang hapnig og hinapay ka na mahatagan na og pagtagad sa ato ang mga kuan opisyales sa education. Mao gay ito imong ingon we cannot really pinpoint usara nga factor ana because multifaceted man gud siya nga problema daghan ba like, for example ang giingon ni GovPam karon iya sang gilink kanang problema sa pagbasa sa mga Cebuano nga mga kabatanunan sa malnutrition which is sakto kay unsa na nimo partner pag understand anang ibasa kung nagsigar na imuhang kalimutaw na kay gutom imuhang kuto-kuto. True, it's true. When I was kapitan attorney, we were able to push for a nutritious feeding. Dili ka ng feeding lang at tagahan lang kag lugaw, but it was really kanang well thought of because one of those teachers that I talked with that time said there really is a huge difference kung moadto ang bata nga way pamahaw kay way ang mama ni trabaho or walay kwarta dan kanang inigabot they look forward to the meal and then they listen because busog sila. Tinuod. And I hope nga i-replicate na in some other LGUs or even not in the LGU level. Kaya imong giingon barangay man na nga initiative. So matod ni GovPam nga wala siya ma-surprise ang partner kaning mga balita nga daghang mga elementary learners sa probinsya sa Sugbo ang dili pa kahibaw mamasa kay tungod sa taas ng malnutrition for a province nga who has flaunted itself as like the richest province and then kung nakatuo gani nga ang Cebu wala na appeal sa listahan sa top 10 sa mga katong kuan top 10 sa mga maayo mo basa ba kay of course Cebu is a kuan ra ba ang packaging sa Cebu is a prime province. Number 1 province in the south. So outside of Manila, inana gyud ang kuan. So malnutrition ay grabe sa diri. Byproduct kuno ni malnutrition kining illiteracy matud ni GovPam. So kana siya partner hinaot sad nga natay mabuhat. Makuan na no hinaot nga kanang sa tawag ana maagapan sa labing daling panahon. Kay kanang we are talking about the future of our kids here. Yes. Yeah, partner, wa na tayo oras. At padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Ang paghatag sa usa ka kinabuhi alang sa usa ka higala dili sayo. Apan gihimo kini ni Jesus. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo tingali kita makapangutana. Ana pa ba karon ang padamon nining mo kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa di ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma sa atong sikingan. Kay siya
siya mismo mibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Way sa paya ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining adlaw. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang mga higala mo ang pagpakamatay alang kanila. Kamu akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Tingali kita makapangutana, ana pa ba karon panahona kining maong kinaya? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata. Sa ato pa di ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong isikaingon. Kay siya mismo mibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Way sapayan ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining gidawat tungod siyang gugma kanato. Sa Juan 15:9 nag-ingon, nahigugma ko kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kato lamang tao nga dunay gugma sa Ginoo, sa iyang kasing-kasing ang andam nga matubang bisan sa kamatayon. May so, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Nang itong amahan, dili sa iyo ng imong gibuhat, alang ka namo. Dili kami takos tungod kay kami mga makasasala. Gugma ang hilabihan nga natukod kanimo. Maunta, pasuklian usab namo kining dakong sakripisyo nga imong nabuhat. Og higugmaon ka namo tungod kay una mo kaming gigugma. Amen. Samahan sana. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa tuang tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, thank you Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu, May Mayong Buntag, Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag.